I'm sorry po, but most of the believers pretend that they believe in God. Karamihan ng mga mananampalataya nagkukunwari na sila po'y nananampalataya sa Diyos. But, what we can see, ano nakikita natin? There are more believers of themselves. Karamihan ng mga mananampalataya, mas naniniwala sa sarili kaysa sa Diyos. Mas naniniwala sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa Diyos. Kaya nagdi-decide tayo ayon sa sinasabi ng ibang tao. Gawin mo ito. Pastor, gagawin ko ito kasi sabi ng kapatid ko, kasi sabi ng pinsan ko, kasi sabi ng kapitbahay ko, kasi sabi ng asawa ko. Naintindihan niyo po ba? Gumagawa tayo hindi ayon sa sinabi ng Diyos, kundi ayon sa sinabi ng ibang tao. And in the end, nagawa mo ba yung mabuti? Pakaisipin yung mabuti ang pinag-aaralan natin. If you are thinking what is good for God, if you are thinking to do what is good, consider God, not others. Consider God, not yourself. Huwag mo ikukonsidera yung sarili mo. Minsan yan na nagiging problema. Gumagawa tayo ng desisyon. No? Alam ko, maintindihan naman ako ng Panginoon kapag ginawa ko ang ganitong bagay. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi ko ipinapangaral ang mga bagay nito para hatulan kayo o para pahatulan ng ibang tao dahil naniniwala ko only God will judge. Pero kailangan nating sundin kailangan nating maintindihan mabuti kung ang ginawa natin ito ay dahil sa ating gusto at dahil sa gusto ng iba, ibig sabihin hindi yan ayon sa gusto ng Panginoon. At kapag hindi yan ayon sa gusto ng Panginoon, ang ginawa mo, mabuti o masama? Di ba? Lahat ng bagay na gagawin natin out of God is evil. Amen? Di ba sabi kanina, sa pinapag-aralan natin, sa binasa natin talata, sino lang daw ang mabuti? Ang Diyos. Kaya kapag ang ginagawa mo hindi ayon sa Diyos, ang ginagawa mo ay masama. Automatic. Ganon kadali yung pinag-aaralan mo natin. Tama? Because there is only one good, and that is God. Kaya nga, once we put our faith to God, sabi doon, kung talagang ibibigay mo yung pananampalataya mo sa Diyos, sabi doon, it is a full-fledged trust. Kailangan may pagtitiwala ka talaga sa Kanya. Nagtitiwala ka talaga sa Kanya.